Magandang gabi po sa ating lahat at maligayang Pasko. Welcome po sa ating simbang gabi at ngayon po inaanyahan po natin ang lahat saan man po kayo ngayon. Tayo po ay maglaan ng kaunting oras upang pasalamatan po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Maraming salamat, Lord. Sa iyong lahat ang pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag
itinatangi ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalawang simbang gabi. Nasa ikalawang simbang gabi na po tayo. Bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amang dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ang hingi ko, Panginoon, ay patnubay ng presensya mo, Panginoon, sa mga talata, sa mga katotohanan ng iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi, Panginoon. Hayaan mo nga, Panginoon, na ang kapangyarihan mo ang siyang maghayag, Panginoon, at patuloy na mabigyan ka, Panginoon, Lord, ng tunay na kaluguran at kapurihan sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayong gabi po, ang mensahe natin ay patungkol kay Jose o Joseph. Marahil ang karamihan po sa atin, kilala na natin kung sino si Jose. Hayaan po ninyo na i-share ko yung dalawang pangyayari na nakita ko po habang ako'y nagbubulay-bulay para dito sa ating ikalawang simbang gabi na ito. Akin pong babasahin sa Mateo 1:18-25 kung saan po ipinahahayag ng salita ng Diyos kung gaano po ang pagiging masunuri ni Jose at pagtitiwala niya sa Diyos sa kabila po ng mga kinaharap niya ng panahon na iyon. Mateo 1:18-25. Ganito po nakasulat. Ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 20. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at napinangalanan nga niyang Jesus. Sa ikalawa naman po sa Lucas 2:4-7, mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David,
sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. 6. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang mga talata pong aking nabasa at napagbulay-bulayan ay tunay po na nakitaan ko po ng kung gaano ipinahayag ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang pagiging matuwid ni Jose. At hindi po nabanggit kung sa kabila po ng lahat ng iyon ay matuwid si Jose. At sa mga pagbubulay-bulay po ng mga talatang ito, natagpuan ko po na si Jose ay isang masunurin sa Diyos, di po ba? Kasi po, na katulad po ng pagkabasa ng salita ng Diyos, tunay po na hindi, sa panahon po noon, kapanahunan ni na Jose at Maria, alam naman po natin ang batas o yung uri ng pamumuhay sa Israel kung ang isang babae na ikakasal ay matatagpuan na nagdadalang tao. Subalit, si Jose po ay hindi nag-alinlangan, dinaan lang po sa panaginip, di po ba? Kung iisipin po natin na naginip lang, hindi po, sa tingin ko po hindi ganon ang pananampalataya o paniniwala ni Jose para sumunod siya sa utos ng Diyos. At naniniwala po ako na ang pagsunod na ito ay kalakip ang pag-ibig niya kay Maria. At ito po, katulad po ng mga pagkabasa ng mga salita ng Diyos na narinig natin sa gabing ito, ang pagsunod po ni Jose ay isang tunay na pagpapasakop po, hindi lamang sa Diyos, kundi nakita rin natin kung paano sumunod sa maaring batas o law po ng mga taga-Israel nung panahon na yon. At nakita po natin kung paano po dito po sa aking mga nabasa lamang po, nakita ko po na kung paano po inihayag ng salita ng Diyos ang pagiging matuwid ni Jose ay tunay po na hindi po natin maiaakila. Ayan, hindi ko po masabi sa kung anong word yon, pero talaga pong yung pagpapasakop niya, pagiging masunurin niya, wala na pong agam-agam, wala na pong anumang tanong sa Lord kung ano yung bakit niya gagawin yon, bakit siya na sabi nga ng Lord pa, alam niya na itinuring siyang matuwid na tao, pero hinakbangan niya pa rin po. Kaya naman po naniniwala ako na ang taong si Jose bilang pagkatawag, bilang tatay sa lupa ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagkamali ang Lord sa pagpili sa Kanya. Dahil sabi nga, mula pa sa angkan ni Haring David, kaya naman tunay na ang puso niya, ang pananampalataya niya, ang paniniwala niya, patuloy na lumalago habang lumilipas yung araw, bago pa dumating yung mga pangyayaring yun, bago pa siya kausapin ng Lord. Ang sabi nga, ang Lord ay laging nauuna sa mga pangyayari sa ating mga buhay. At nawa sa gabing ito, ay magsilbing isang inspirasyon, isang way ng pasasalamat natin sa Lord kung paano ipinahayag ng salita ng Lord kung sino si Jose. At bilang tayo na mananampalataya, sabi nga, hindi matatapos
ating pagkatawag sa Lord. Sabi nga dito, mula pa sa angkan ni David, marahil ang bawat isa sa atin, bagamat ang ilan ay, ang pakiramdam ay wala na tayong gagawin o nagawa na natin ang lahat, pero hindi po. Magpapatuloy at magpapatuloy ang sinimulan ng Lord sa ating mga buhay. Hindi po siya namimili kung ano man ang ating katatayuan, kundi nakikita ng Lord kung ano ang laman ng ating puso. At nawa ang pag-ibig at pananampalataya na nakita ko po dito sa buhay ni Jose ay magsilbing challenge o hamon sa ating bawat mananampalataya na ang tunay na pagkilala natin sa Lord ay may pagsunod. Isang magandang gabi po sa ating lahat at maligayang Pasko. Tayo po ay manalangin. Amang dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa mga salita ng katotohanan mo, Panginoon, na pinagbulay-bulayan sa mga sandaling ito, Panginoon. Hayaan mo nga, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay tunay na magbigay udyok, Panginoon, sa bawat mananampalataya, bawat nakaririnig, nakapanunood, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. At patuloy, Panginoon, mapagbulayan ang katotohanan dahil tunay na karapat-dapat ka, Panginoon, bilang Panginoon ng aming buhay, kung saan inaakay at aakayin mo kami patungo sa katotohanan sa lahat ng sandali ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, ang papuri, ang pagsamba at pagkilala namin bilang Panginoon ay nasa sa iyo. Ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Amen.